Ako'y nagpipigil sa gusto kong sabihin mga salita dito no, girl? Opo. Mm, Hindi ginagawa? hindi pinagsasamantalahan pa ng mga itong mga opisyal na ito yung sistema na kaya nilang manipulahin. Kaya pala, ikaw na direct contributor na naman kapag ikay na ospital, limitado benepisyo mo. Eron. 'Di ba? Limitado kasi nga, oo, obligado yung perang contribution mo ibigay doon sa walang pang-contribution. Kaya ikaw na nagbibigay ng contribution, ikaw na nagbabayad sa iyong insurance, hindi mapakinabangan kasi ginagamit doon sa mga walang pambayad. Na dapat yung walang pambayad, obligasyon ng Estado. Nang sa ganon, yung may pambayad na bibigyan ng sapat na katumbas ng kanyang ibinabayad doon sa serbisyong kailangan niya. Tama. Klaro ho, di po ba? Ito ho pala yun na naman. Pinaalala lang sa atin kung ba't Opo. ganun kaliit ang nababawas. Kaya ako naman, kung ikaw ay cancer patient, kung ikaw po inoperahan ng maselan, kung ikaw po madaling ma-infeksyon, kapag nagpa-confine ka sa ospital at humingi ka ng simple lamang na pribadong kwarto, agad-agad hindi ka na zero billing. Magbabayad ka na ng babawasan lamang ng pagkaliit-liit ng fill at ang bill mo kasi nga, kumuha ka ng private room, ang tawag nila. Ito ho pala yun. Hindi ba ang sarap maghimagsik? Hindi ba ang sarap maging issue ito ng protesta? Itong gantuhong ginagawa sa ating pagsasamantala ng gobyernong ito? Oo. Sir, you're talking about he should be fired. Sino po ito? Tapos may mga binabanggit din po kayo na Well, executives na dapat ay na managot dito sa isyong ito. sa akin ang namuno si Secretary Ralph Recto eh. Sinabi na ngang it was a moral failure eh. 'Di ba? Parang sa akin it was grave abuse of discretion. Kung gaano kahirap bumangon sa mga marami na pong iniinda sa katawan, hindi lang ho nagpapahalata. Alam niyo ho yun, maraming ganon ha. Opo, obligado pa rin pong gumising. Dahil kinakailangan magtrabaho. Pag hindi nagtrabaho, abay wala kang kikitain. Pag wala kang ginita, tapos ang buhay. Kumbaga, pag hindi nagtrabaho nga tayo lahat dito. Sige. So kami po ni Chacha Baby Girl Dine, si Tita Chacha, ang ating Ang inyo pong anti-chacha, Okay, tita ay- anti naman, para mas social ng konti. Oo. kanina po ay nag-uusap. Yung Ano ba masaya. ang magandang balita na maaari nating ihatid sa ating mga kababayan ngayong pong Wala, araw na wala, ito ng wala. Martes? Kasi nga po, I'm sure marami po sa inyo nabubugbog na sa napakarami pong hindi magandang balita. Pero ano hong gagawin natin? Siguro magandang balita, unang-una na wala pong galawan sa presyo ng diesel. Oo, yun. Today, Oo, pero... count your blessing. Pero may pero. Opo, pero... Sa gasolina, meron. Okay, so kahit pa paano ha? Opo, ang maganda rin pong balita, handa daw po ang MMDA at ang mga pulis para po sa welga ng Manibela. Yes. Count your blessing. Hanggang December 11 po yan. Okay, ano po? Ang maganda rin pong balita ngayon mga kapatid, ano po ha? Ay ang sinasabi daw po nila na magandang balita ba yun? Oo, sige nga, pakinggan ko. Yung meron daw pong ihahabol doon sa ipinangako ng presidente. Na Hindi magpapasko Hindi naman sa sinabi ni kulungan. Ombudsman yun. Oo. Kasi parang lalabas na nag-uusap-usap sila, di ba? Opo. CI po kasi wala tayong balita. Baka ngayon, meron po silang kung ano man pong kanilang gagawin na hindi ho naman natin malaman kung ano. Oo, tsaka presko na Okay. magmamadali. Char! Anyway, So magandang balita ba yon? Na alin? Yung baka may humabol na magpapasko sa kulungan? doon sa mga Na ikukulong, sigurado ako proponents magandang daw balita yata. yan. Ha? Oo, proponents daw yata. Okay. O ang sabi ni Ombudsman Remulla, Aha. relax lang daw. Oo, hindi daw sila mag-aanunsyo kung sakali man, mangyayari na lamang daw iyan. Possibly next week daw po. Oo. Well, tama nga naman din na hindi po dapat ina-announce yan ng ganun-ganun po na lamang nga kasi unang-una aasa yung tao, pangalawa malalaman po ng mga taong sangkot dito and baka kung sakasakali po may mga may mga question. So ngayon ang binabanggit ay itong si former Senator Bong Revilla. Yes.
Matagal na daw iniimbestigahan ito. Yun ang Oo, sinasabi ni Ombudsman. Sige. So, sigurado po ako na ito'y questionin ng kampo po ng dating senador. Definitely. Sino pa? Oo, ang ating katanungan. Sige po. So, mamaya ho natin pag-uusapan to kasi kabubukas pa lang ng ating programa. But ngayon pa lang po, muli tatanungin po natin kayo. Oo. Kung kayo po sumusubaybay sa isyong ito, hindi ba ho ninyo hinahanap yung mga pangalang kagaya ng Try, Give, Olay, Var? Parang wala pa rin nababanggit, no ha? Yung Maynard Ngo nabanggit ng ICI pero for further investigation pa. Pero yung Try, Give, hanggang ngayon po wala pa rin pong mga pong sinasabi. Kasi kung ang pagbabasihan natin ay yung affidavit po ni Roberto Bernardo, para sabihin na ito yung basis din para sampahan ng kaso ang ilang mga proponents o dating senador, ang tanong nga is ano na ang nangyayari dito sa mga ilang pang binanggit niya. So hihintayin po natin to. Baka naman nga sabi, relax lang daw ho kayo. Okay? Ngayon, kung sakasakali kasi na totoo na meron silang mga ipakulong bago magpasko. So sigurado ako dito ipapangalanda ka ng presidente na ayan nakita nyo na meron tayong tinupad natin ang ating para baga nag-uusap-usap sila, di ba? Alam mo yon? Parang nagkakasundo sila na i-anunsyo ko ito, gawin mo ito. Alright, ngayon mga kapatid, kung sakasakali man, yun na ba ang endgame? Sa palagay po ba ninyo? No. Yun na ba ang endgame? No, malayo pa sa endgame yun. Malayo pa. Oo. Okay, sige. Marami kaming gusto makita sa kulungan. Yung mga umuubo Sige, na sabihin mo pangalan. nga kung sino-sino. Baka mauna ako makulong pag sinabi ko isa-isa yan. Hindi ba? Alam mo Huwag ka naman dito, ang due process para lang talaga sa mga nakatataas. Huwag ka- Yung mga bandang tayo na sa baba, ay malabo ang due process sa Huwag ka atin. mag-alala, dadalawin ka namin ni Oo. Aaron. Wala tayong privilege speech dito, partner. Kalmahan mo Dadalhan- lang. Pero marami akong gusto makita sa kulungan. And I'm sure yun din ang Sino to? gustong makita sa kulungan ng mga kapatid natin. Sino? Ito lang ang Oo. sa akin Bago tayo tumuhay po sa ilang pang napaka-importanteng isyong pambayan, ito lang ang sa akin. Mawalang galang lang po dito ho sa mga, alam po naman din natin kung panig nila, yung kanyang pamilya, mga anak, asawa. Opo, malulungkot kung ang kanilang padre pamilya makukulong. Okay lang to. Makukulong saan? Kasi ano ba ang tawag sa kulungan ng mga babae? Correctional Institute for Women. Ano ba ang pangasiwaan sa New Bilibid Prison? Bureau of Corrections. Tama? Okay. Ano ba ang adhikain? Ano ba ang misyon? Ano ba ang purpose kung bakit ka ikinukulong kapag ikay nasentensyahan? Di ba ito po ay parang nga sa reformation? Kaya nga ang tawag ay correction Di ba itinatama ikaw doon sa sinasabing pagkakamali mo kaya ikay magsisilbi doon sa sentensya sa iyo bilang bahagi ng iyong correction and reformation. Tama? Yes, okay. Ngayon, may sinasabi ang iba na walang kadala-dala. Ang sinasabi ng iba, ikaw na naman. May sinasabi na, ay nako, talaga namang walang pagbabago. Kasi nga din po, hindi naman nakakatikim ng koreksyon. Ang tanong lang po natin dito, with all due respect mawalang galang lang po, ito naman ay katotohanan, kung ikaw ay ikukulong sa isang pasilidad na meron ka pa ring hot and cold shower. Tama? Ikaw meron pa ring sunshine at anytime mong gustuhin. Ikaw maaaring dalawin araw-araw ng iyong mahal sa buhay at hahatiran ka ng mga paborito mong putahe. Kung ikaw, kumbaga, ay makakagamit pa rin ng mga telepono o laptop. May Ikaw wifi. ay may access pa rin para sa nangyayari sa labas ng bilangguan. Oo. Alright? Kung ikaw, mga kapatid, ay komportable sa iyong hinihigaan, nasa saan ang correction doon? With all due respect. Kasi itong mga nakakulong ngayon na mga nandidiampot walang piyansa, saan nakakulong? Sa regular jail facility. So kung siksikan kayo doon. Bagamat ang sinasabi ho ng DILG-BJMP,
itong bagong kulungan dyan sa Payatas daw, maluwag-luwag na. Mas maganda ho naman yun kasi nga karapatan pantao din, yung makulong ka at hindi ka isiksik na para kayong sardinas at hawahan na kayo sa tuberculosis. Mali po naman yun. Pero hindi po ba, yung regular na buhay ng pangkaraniwang bilanggo, hindi nararanasan ng mga ng mga nasasangkot sa noong pamampung mga kontrobersya at krimen nang hindi po nakakaranas kung ano ang dinadanas ng pangkaraniwang preso. Yung ating kaibigan na nabilanggo, ultimo paghahatid direct ng pagkain ng misis ang ikinikwento. Hindi mo maihahatid yan nang wala kang lagay. Totoo yun. Sorry, Tsaka yung kwento niya tungkol sa yung pagtulog nila doon, sa yung problema sa tubig. Uupa ka. Yung kanilang pagligo doon na hindi nga nararanasan itong mga isinasangkot ngayon. Kung gusto mo, doon ka sa balcony direct. Kumbaga, magtatayo ka, di ba? Ito yung Nasa ito ilan. yung silid natin. Okay. Oo. Para kung magtayo dito ng canopy at hihiga ako dito, kumbaga nasa balcony ako, May bayad. May bayad. Yes, magdala ka ng kutsyon, may bayad. Hindi na mali din po iyon, pero siguro kung doon ka ikukulong sa ganun, nakakutsyon ka man, pero dadaan ka pa rin sa pinagdaraanan ng pangkaraniwan. Kaya naman, siguro pag nakulong ka sa ganung uri ng kulungan, madadala ka na. Kasi yung mga drug lord sa Bilibid, hindi ho ba kahit na nasa Bilibid gumagawa pa rin ng krimen? May sariling chef May sariling chef. May chef sila sa loob. At Michelin pa yata yung chef Nakakapag-party-party pa nga. Di ba? Di po ba? Tama. At nakakainom pa rin po ng mamahaling alak. Opo. At may, yung nga po, di ba nung una may mga aircon. Baka ngayon po, wala na silang aircon. Pero yun nga po sinasabi. Di po ba? With all due respect. Opo. Ang pinag-uusapan po natin dito ay yung pong final na sentensya. Pero kahit na po, hindi pa tapos ang kaso, saan ka naman ikukulong? Yan po yun Sorry po pero hindi ba? Well, that's a good point. Kasi yung sinasabi nga nila ngayon na ipakukulong namin, tama, magandang itanong, saan nyo ikukulong, Mr. President? Kasi kung doon na naman sa nakagawian, kung saan ikunulong yung mga dating malalaking pangalan, paano nga naman sila magbabago? Kung parang wala namang pinagkaiba sa buhay nila dito sa labas. Ikinulong mo sila pero naka-aircon pa rin at ang kama pagkasarap-sarap pa rin ang kanilang pagkakahiga. At pwede kang tumawag, di ba? Tatawagan ka, sasabihin sa'yo, boss! O kaya, tatawag ka, honey, o mami, kung misis mo, ano man. Di ba? Mahal. Yun. O love. Sabihin mo, anong gusto mong ihatid ko ngayon sa'yo? Sawan-sawa na ako sa lechon. Yan. Baka nga nakakapag-order pa yan ng mga paborito nilang fast food Hindi ba? You know what I'm saying? Opo. Kaya muli po, dito sana please, kaya nga po sinasabi, sana please, sa lahat ng ating mga kababayan, mag-isip-isip po tayo, magnilay-nilay po tayo kung bakit ba tayo nasa sadlak dito. Opo, kasi nga po, klarong-klaro na failure of our institutions. Yan po ang unang-unang dahilan dyan, mga kapatid. Failure ng ating mga institutions. Anyway, hanggang dyan lang po muna tayo. Si ICI, palagay ko, tama nga yung prediction na ito ay nearing its end game. Pansinin ninyo, bakit malamya ang palasyo sa pagkakaroon ng mas pinalakas na Independent People's Commission? Yun din ang sinasabi ng mga senador. Isipin po niyo, bakit? Kala pa namin di ba? Oo. Pangalawa, bakit wala pa rin pong kanselasyon ng passport ni Zaldi ninyo? Uy, ano ba? Ang tagal. Ano ba nangyayari? Bakit nga? Pasin nyo? Tagal. Bakit si Harry Roque canceled agad ng passport? Bakit? May something? Bakit po parang parang medyo bakit
Bakit? Inaantay ko yung susunod mo sasabihin. Okay. Pero, di ba, mauuna pa ang Pasko bago ang cancellation ng pasaporte ni Zaldi ko. Di ba? Nakakaloka. Anong petsa na? ICI? Ano na? Pero hindi, ang sasabihin nila dyan. May sagot sila Saka dyan. dito sa Office of the Ombudsman din po, because kung sila ang naghain ng kaso, sila ang mag-petition for the For cancellation, the cancellation of passport. Pero Okay. yun nga, ang Sige. sasabihin, hindi pwede isisi sa ICI, di ba? Dahil ang sasabihin, Sige. fact-finding body lang yan. Pero si Ombudsman din, anong ginagawa? To cancel the passport. Hintayin Ano ba natin. talaga bang mag-aantay tayo ng Pasko? Sige. Okay. Here we go now, ladies and gentlemen. The Sinasabi po, yung pong ipinapangalandakan na ipinasosauli na nasa budget na, etc. Ang tanong dyan is, okay, oo, sino ang accountable person o persons? Di po ba? Opo, there will be no justice if there's no accountability. Very well said. Alam nga namang ibabalik lang tapos walang mananagot. Oo. And then, sino ba ang promotor nun? Sino ba ang evil genius Who is the doon? genius? Pangalawa, ano po, yan, sino-sino po talaga ang nagmaniobra nito? Alright, yan po ang pinaka-importante kasi nga uulitin na naman nila yan hanggat wala po talagang natutumbok na accountable. Kung merong allocables, dapat may mga accountables. Kaya lang, Okay. meron daw non-allocables. Sige. So, meron ding non-accountable. But today, ngayon lang po na-air ito. Ano ang laman ng kanyang pinakahuling pahayag, baby girl? Ito po ang caption ng video na ipinost ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. Nakalagay po dito, 280 bank accounts, 22 insurance policies, 3 securities accounts, at aircrafts na may kaugnayan sa 8 aircrafts. 8 aircrafts Okay. na may kaugnayan sa Silver Wolves Construction Corporation, Skyyard Aviation Corporation at kina Congressman Eric Yap at Edvic Yap ay may freeze order na mula sa Court of Appeals. Narito po mismo ang naging pahayag ng Pangulo. Pakinggan po natin mga kapatid. Lahat, mga kababayan ko, naglabas na ang Court of Appeals ng freeze order laban sa mga bank account, ari-arian at sasakyang panghimpapawid na may kaugnayan sa mga anomalyang flood control project na iniimbestigahan ngayon ng gobyerno. Sakop ng freeze order ang mga account at ari-arian ng Silver Wolves Construction Corporation at Skyyard Aviation Corporation. Pati na rin ang mga personal account at asset ng mga individual na nasangkot sa investigasyon. Kabilang ay si Congressman Eric Yap at Edvic Yap. May mahigit 16 billion na ang pumasok sa mga transaksyon ng Silver Wolves mula 2022 hanggang 2025. Nakaramihan ay may kaugnayan sa mga flood control project ng DPWH. Kabuuang 280 bank account ang na-freeze, 22 insurance policy, 3 securities account, at 8 sasakyang panghimpapawid, kabilang ang mga eroplano at helicopter na konektado sa Skyyard Aviation. Kailangan natin ang mga freeze order na ito para hindi maibenta ang mga ari-arian at para maibalik natin sa ating mga kababayan ang bawat pisong pinaghihinalaang ninakaw. Meron din 8 taga-DPWH sa Davao Occidental na nagpadala na ng sulat na sila ay magsusurrender sa NBI dahil sa hinaharap nilang mga kaso. Inaasahan na rin nating lalabas ang warrant of arrest na ni Sara Diskaya itong linggong ito at hindi na rin magtatagal ang pag-aresto sa kanya. Magpapatuloy ang investigasyon, magpapatuloy ang pagpapanagot at titiyakin ng pamahalaan na ang pera ng bayan ay maibabalik sa taong bayan. Maraming Salamat din po sa inyo, Ginoong Pangulo. Yung pong passport ni Zaldico, kaya Teka lang, isushoot pa daw sige, niya yung video. wala pang announcement wala dyan pa ng Presidente. wala pa. Pero doon din po sa binabanggit niya, ang tanong, nasaan ngayon si Congressman Eric Yap? At ang kanyang sinasabing kapatid at ito hubang mga to lamang at wala silang mga kasabwata sa mga aligasyon nga na ito na sinasabi ng ating Pangulo mismo. Nanggaling mismo yan sa ating pong Presidente. Mainit-init pa ngayon pong umagang ito. Ito pong si Senator Vince Dizon. Hindi nga, Secretary Vince Dizon. Ano bang senator? Ikaw talaga na. Nalilito lang ako. Nadulas ka lang. Pasensya na po. Opo. Sorry po ano po ang message? Anong purpose? Ano po ang message? Kasi, sir,
prime time ngayon, marami po ang mga nagkukumahog, nagmamadali. Hindi ba, sorry po sir, pero please, hindi nyo ba naisip yun? Sa halip po na makatulong kayo sa pagpapahatid ng mensahe, baka may mga tao ngayon minumura kayo. Sorry po sir, mga boss, sorry po. Please, magising kayo sa katotohanan na kung minsan kapag may mga ganyan, dapat pag-isipan mabuti yan ba ay mas makakatulong sa atin, sa ating midhiin na mailapit tayo sa mamamayan o yan po magdadagdag ng pagmumura sa atin. Sa naging desisyon po ng Korte Suprema na nag-uutos na ibalik po itong 60 billion pesos na kinuha po mula sa PhilHealth, pabalik nga sa National Treasury at permanente nang ipagbabawal ito, hindi lang para po dito sa pondong ito, maging sa mga susunod po na budget natin. Hindi na nila po pwedeng gawin ito mga kapatid, yung kapag may excess funds ang isang ahensya, kukuhanan at ibabalik sa National Treasury. Kuhanin po natin ang reaksyon ng spokesperson ng mga healthcare professionals. Maya-mayang kaunti po yan. Tungkol pa rin nga dito sa issue po yan ng PhilHealth, mga kapatid. So ano na, boy, kamusta? Ikaw? Oo. Ikaw, okay lang ako dito. Okay naman ako dito. Ha? Inaantay ko lang dito yung ating makakausap ngayong umaga kasi importante makausap natin sila. Batiin mo muna yung mga napapabati ng happy birthday dyan Uy! sa ating YouTube at saka sa Facebook. Mamaya tunghayan po natin ito at ipaliliwanag po natin muli para po hindi mawala ito sa issue at nang sa ganun po tayo magkaisa maliban po dito sa usapin po ng pandarambong mga kapatid, pandarambong sa ating pong mga pondo sa proyekto po ng DPWH. Alright? Opo, maliban dyan sa usapin na ito pong accountability sa ginamit po nilang pera ng PhilHealth. Yan po ang panawagan nga ng marami. Excuse me, sandali lang. Pagkatapos ng Supreme Court decision, ano na? What's next? Kasi unang-una po dito ang katanungan, sino ba ho ang promotor nito? Sino yung genius? Yung evil genius daw na nag-imbento nito? At sino-sino sila na nagplano nito? Ayan, bagamat klaro ho naman na ito po ay inaprubahan by way of a majority vote doon sa BICAM report na ratified naman by both houses of Congress and pinirmahan po ng Presidente at ipinatupad mismo ng gobyerno. Ano muna sir, ano po ang reaksyon ng inyo pong grupo dito po sa naging desisyon ng Korte Suprema tungkol po dito sa issue ng PhilHealth? Yung 71 presidents of healthcare professional organizations na pumirma doon sa petition, tuwan-tuwa po kami. No? So, nangyari nasa gitna namin yung balita sa loob ng isang meeting namin at hindi ko maikwento sa inyo na nagsigawan at nagtalunan at tuwan-tuwa dahil sa overall doon sa decision ng Supreme Court. Oo. Explain lang din po natin sa ating mga kapatid na nakatutok ngayon. Kung sakali, sir, na hindi naging ganito ang desisyon ng Korte Suprema, kung hindi po na-reverse yung decision, ano po ang posibleng threat nito dito sa UHC natin, maging dito sa mga kababayan natin na members po ng PhilHealth? Well, so ang threat, I think, just sa future kasi syempre, uulit-ulitin na ito, no? At syempre, mawawala na ng gana magbayad ng premium ang mga tao kung yung pondong pinagtulungan nating gawin ginagamit panggawa ng tulay at maaring bawiin ng gobyerno at any time. I think yun yung greatest risk na in the future uulit-ulitin. In fact, may pangalawang kaso sa Supreme Court, 'di ba, yung underfunding ng Supreme Court ng Congress sa budget ng PhilHealth. Mas malaki pang pera yun. Yung kulang-kulang, like yung this year, zero yung budget. Sana mag-decision na rin yung Supreme Court tungkol doon. Kasi kung hindi, ayan na, ginagawa na yung kasalukuyang budget ng PhilHealth kulang na naman sa obligasyon ng gobyernong ibigay na pondo. Sir, nabasa niyo na po ba yung decision mismo ng Supreme Court? Yes po, sige po. Yes, nabasa ko. Jack, what was your Para question? po sa inyo, ano yung pinakamahalaga dito po sa naging ruling nila?
ang pinakamahalaga, yung mga sinabi nila na unconstitutional yung ginawa, Mhm. the money should be returned, it should never be done again, no? Napaka diin, tapos 15-0, tapos tinawag nilang ano to, grave abuse of discretion. Mm. It was not, the words nila ha, yun yung mga dumikit lang sa isip ko eh. Kasi yung legal terms medyo mahirap for me. Sabi nila, it's not a fiscal mistake, it's a moral failure, no? So parang ang sarap pakinggan na lahat ng damdamin ng mga tao inilabas doon sa mga salita na ginamit ng Supreme Court. Kumbaga, yun nga yung sinasabi ni Manong Ted din kahapon off-air, no? Kadalasan kasi, pag nagbibigay po daw ng desisyon ng Supreme Court, base lang sa batas. Pero this time, yung kanilang naging desisyon with feelings, with emotions. Talagang Yes. kung ano yung, yung mga pinaglalaban nyo po noon, nasabi ng ilan po sa mga justices natin na nagbigay Yes. po ng desisyong ito. Grave abuse of discretion, a moral failure, hindi ba? Parang napakabigat ng mga salita na ginamit na angkop naman sa pagsasalang ginawa ng Kongreso at ng ating Department of Finance. Oo. But moving forward, Doktor, kasi dito po sa desisyon, kahapon kausap po rin namin si Attorney Neri, isa sa mga petitioners sa Supreme Court tungkol po dito sa issue ng PhilHealth. What's next after this? Kayo po ba ang grupo nyo, sapat na sa inyo yung naging desisyon na ito ng PhilHealth? Or kayo po Ng ba ay Supreme Court. ng Supreme Court sa issue po ng PhilHealth? O kayo din po ba ay tulad ng iba na gusto nyo rin pong may managot sa issue? Kasi ang sinasabi po ni Attorney Neri, para sa kanya, hindi sinasabi ng Supreme Court na walang criminal liability yung mga tao na may kinalaman sa paglipat ng pondo. Yes. So, we feel na meron talaga dapat accountability, no? And this can come in many levels, no? Siyempre, kailangang imbestigahan kung merong criminal liability. Pero mahirap yon kasi you have to prove criminal intent. Pero natutuwa ako sa sinasabi ni Justice Carpio na kailangan imbestigahan yan kung meron silang malicious intent, baka meron silang link doon sa mga construction company na pinaggamitan ng PhilHealth funds. Pero failing that, no, at least he should be fired, yung Secretary of Finance, kasi mali-mali yung advice na binigay sa Pangulo eh. Yung reserve fund daw iba sa excess fund, no? Paano ba sa Tagalog yun? Yung naipon daw iba sa hindi nagastos. Sa Tagalog pa lang pareho na yun eh. So tapos yun daw tulay, paggawa ng tulay mabuti daw yun para sa kalusugan. Parang katawa-tawa naman yung mga dahilan na ibinigay eh. Kasi kung ang tulay ituturing mong mabuti sa kalusugan, di wag na nating ihiwalay yung DPWH budget sa DOH budget. So, so I think he should be, and other people responsible in Congress who authorize the diversion of funds should be investigated for criminal intent, no? The executives at the very least, I think, should be held accountable and should be dismissed from their positions. Oo. Sir, you're talking about he should be fired. Sino po ito? Tapos may mga binabanggit din po kayo na Well, executives na dapat ay na managot dito sa isyong ito. Sa akin ang namuno si Secretary Ralph Recto eh. Sinabi na nga it was a moral failure eh. 'Di ba? Parang sa akin it was grave abuse of discretion. Kung hindi naman yan grounds for removing him as Secretary of Health, ano pa bang hahanapin natin, di ba? Secretary of Finance, no? Opo. Yes, the Secretary of Finance. At that time, and ngayon, Executive Secretary. So, Dr. Antonio Dans, from dito po sa napakinggan ko sa inyo, kayo rin po, ang grupo ninyo ay mananawagan na oo, may desisyon na, pero dapat maalis sa pwesto. Etong si Executive Secretary na ngayon, Ralph Recto. Yes. Yun ang pakiramdam namin. Kasi paano ba ang accountability, hindi ba? Pag ang
nagnakaw, binalik ba yung pera, tapos na yun? Hindi naman, di ba? At saka, question din namin yung ano, di ba, yung pagbalik ng pera. Kasi kukunin sa General Appropriations Act. Eh di, ninakawan na nga tayo. Eh yung GAA, yung pera natin yun, buwis natin yun, eh, doon din manggagaling yung pambayad. So tayo ang magbabayad para doon sa ninakaw sa atin. Parang hindi rin tama yun. Klaro, oo. Tayo ang magbabayad sa kinuha o ninakaw sa atin. Yan din po ang sinasabi ng ilan. Sir, aside from Executive Secretary Ralph Recto, may mga binabanggit pa po kayo, other executives that should be held accountable dito po sa nangyaring pagkuha ng pondo sa PhilHealth. Sino-sino pa po ito? Well, siya yung madalas naming makaharap doon sa mga hearing, sa news, siya madalas namin makaharap. And I don't know, meron pang ibang pangalan na binanggit sa Supreme Court statement, pero I am not familiar with their roles. Yung kung ano yung naging ano nila role doon sa paglipat ng funds, no? Kasi marami hindi ba pati PhilHealth Board daw inapprove yan, pero hindi ko alam kung gaano kalaki ang responsibility Oo. or accountability on their part. Oo. Sa tingin niyo po, si dating DBM Secretary Amena Pangandaman, siya po ba ay kasama rin dito po sa dapat mapanagot? I would not have an idea doon siya kasi talagang ang kabangga namin lagi sa debate si Secretary Recto at that time. And during that time, malamang ay frustrated po kayong mga healthcare professionals sa ibinibigay niyang dahilan. Naku, nakakaiyak talaga kasi kung ano-ano yung sinasabi na yun nga, kami tawan-tawa tuwing sinasabi nilang ang tulay para rin yan sa kalusugan. Parang nakakakulot ng iyong utak pag gano'n ng mga pagdadahilan. Sir, I'm just curious, bago po na nangyari itong desisyon na ito, ilang beses niyo po nakaharap noon si Executive Secretary Ralph Recto? Well, I think we were together in 2 or 3 Senate hearings only. And then, yung press, pinagtatabi yung mga statement namin several times. No, yung statement ng Alliance, Healthcare Professional Alliance, came out in June 2024 nung 30 billion pa lang ang nare-release ng PhilHealth back to DOF. So noon pa lang nagmamakaawa na kami at sinasabi na namin, teka muna, mali ito bakit ginagawa ito? Pwede bang ihinto muna, no? So sinabi pa namin kasi kung itutuloy yan, magkakaso kami sa Supreme Court. Ang sinasabi sa amin, di bahala kayo, mag-file kayo sa Supreme Court. Opo. Dr. Danz, dito po sa isang post ni former Solgen Florin Hilbay, sinasabi nga po niya dito, ang kanyang suggestion sa mga petitioners, na kung maaari daw po na i-require ng court yung dating Finance Secretary, that's Ralph Recto, and dating DBM Secretary to submit a report on how they specifically spent the 60 billion. Opo, Yes. para daw ho natin malaman talaga kung saan nila dinala yung pera. Kasi nga kaninyo, di ba, ang pagkukunan rin po yung ipinapangalandakan na ibabalik na pera, pera din natin, di ba? Parang double Yes. whammy ka. Ano po ang inyong take ho dito sa sinasabi nga na dito hindi maari maghugas din ng kamay ang DBM Secretary kasi alam niya perhaps kung saan dinala pera? Yes. In fact, meron akong nabasa sa decision na mga binabanggit na mga pinaggamitan na infrastructure projects na meron naman daw sufficient funds, number one, na funded by grants from other countries. Tapos, yun pa ang hindi pa nasisimulan. So, paano nasabing yung transfer ng 60 billion urgent? Kung meron namang funds from other countries, kung hindi pa naman nasisimulan hanggang nung hearing nung earlier this year, hindi ba? So, hindi urgent yon na gawin. It's the reason they called it a moral failure kasi pinagpalit yung kalusugan ng tao
para sa mga tulay na meron ng pondo at hindi naman urgent ang pangangailangan. Opo. Ano po ang reaksyon ng inyong grupo ngayon na ang opisyal na pahayag ng Presidential Communications Office na pag-aaralan ng SOLGEN kung kinakailangan pang mag-motion for reconsideration sa naging desisyon na ito? Well, ano bang sasabihin ng Solgen? Kasi pag naririnig ko nung hearing, nakikinig kaming lahat. Nakikita ko libo-libo nakikinig nung hearing. Ang sinasabi nung Solgen yung transfer of 60 billion was common sense. Yun yung kanilang defense. It was common sense. Hindi nagamit yung pera, kailangan gamitin sa ibang bagay. Pag gano'n na daw ang pangangatwiran ng isang abogado, ibig sabihin wala na silang mahanap na ibang katwiran. So, tapos 15-0 to. Mag-a-appeal sila. Ano ba yung malamang hindi rin yan ma-accept sana kung ano yan, close decision o ma-sway nila ang isang justice na mag-ibang isip. Pero hindi, 15-0 ito How can they overturn the decision? So, hindi ko alam kung anong gagawin ng Solgen. Yun ang pakiramdam namin. Talaga, tingnan natin kung anong gagawin yung dahilan. Yun na naman ba, it was common sense. Nung hearing, yun lang ang nasabi Diba? So, ano pang ibang dahilan na hahanapin? Opo. Dr. Dans, sa pinakahuling report po ng COA concerning po sa pondo ng PhilHealth, if you may allow me just to read a portion of this about the reserve fund management. The potential depletion of the reserve fund resulting from the partial release of the amounts appropriated for PhilHealth for fiscal years 2023 and 2024 and the zero subsidy for PhilHealth for fiscal year 2025 under GAA poses a significant risk to PhilHealth's operations. Consequently, the objective of ensuring that all Filipinos are guaranteed equitable access to quality and affordable healthcare goods and services and protected against financial risk may not be fully achieved. An outcome inconsistent with the UHC. Ano po ang inyong muna reaksyon dito? Sa DBM yan, The PhilHealth po, PhilHealth COA report. Sa PhilHealth COA report. So, yan yung second case sa Supreme Court na sana ilabas na rin ang decision. Doon sa second case, kine-question bakit zero ang budget for 2025 at bakit kulang ang mga budget nung mga nakaraang taon, no? Napakalaki kasi kung kukomputin mo ayon sa Universal Healthcare Act, ang obligasyon ng ating Congress ay magbigay ng pondo para sa insurance, no, ng mga indirect contributors sa PhilHealth, yung mahihirap, no? Pag dyan bibilangin mo dyan, ilan ang mga indirect contributors o mahihirap o di kaya magbayad ng PhilHealth. Tapos, mumultiply mo dyan yung premium nila na sa ngayon, yung insurance nila, 6,000 per year. Pag ganyan mo kikwentahin, mula nung 2023, ang kulang na binigay ng Kongreso, ang dapat binigay 416 billion from 2023 to 2025. Ang binigay lang ng Congress, 160 billion. So napakalaki ang kulang, no? More than about almost 250 billion ang kulang. Tapos doon naman sa binigay ng Kongreso na 160 billion, ang nirelease lang ng DBM since 2023 is 60 billion. So ang liit-liit, no? Ang gusto ng batas 416 billion, ang binigay ng Congress 160, ang nirelease ng DBM 60 billion. Kung bibilangin mo 'yon, ang kakulangan sa pondo na na-receive ng PhilHealth in the past 3 years is 356 billion.
ganun na naman yung current budget natin. 53 billion lang ang nilalaan for the healthcare of the poor. 53. Pag binilang mo, dapat 147 billion. So, inuulit ng inuulit. At hanggat hindi desisyonan ng Supreme Court na dapat sagutin ng gobyerno ang nasa batas, bayaran ang insurance ng mga mahihirap para hindi sila nagdudusa tuwing sila'y nagkakaproblema. So, kailangan singilin yan at yung nakaraan na 350 billion na kulang. At dapat, starting 2026, bigay na yung tama. Kaya nananawagan kami sa current Congress. Huwag naman 53 billion. Simpleng mathematics lang naman 24.5 million Filipinos ang hindi kaya magbayad ng premium multiplied by 6,000 a year. Simple lang. Calculator lang. Dapat ang minimum budget next year is 147 billion. Opo. 147 billion for next year. Dr. Dance, para lang ho mas malinaw, nangangahulugan ba na dahil hindi binibigyan ng sapat na appropriations ng Kongreso, yung obligasyon ng Estado na magbayad sa insurance premium ng mga indirect contributors, yung kakulangan nito lumalabas na pinupunuan na noong perang na kukolekta mula sa direct contributors na nangangahulugan na yung mga direct contributors na dapat din po makakuha ng mas malawak na serbisyo na babawasan kasi ibinibigay doon sa indirect contributors. Yes, tama yan, Ted. Ambagan tayo Ambagan tayo ng insurance, no, sa minimum 6,000 a year, depende sa income mo. May ambag tayong mga direct, yung mga may kayang magbayad. May ambag din ang gobyerno para doon sa mga di kaya. Tapos pinagsasabayan sa pondo, hati-hati tayo. Pag merong nagkasakit, kukunin doon sa ambagan natin. Yan ang insurance ambagan. Ang gobyerno umaatras, laging kulang ang binibigay. This year, zero. Ibig sabihin, lahat ng nagkasakit this year, ang nagbayad niyan tayo sa pinaghihirapan natin. Malaki rin yung binabawas, hindi ba? Sa 5% ng income mo ibabawas. Tapos sila aatras sa kanilang ambag. Parang di naman tama yon. Ang lumalabas, tayo na ang nagbabayad, tayo na ang nagbabalikat ng gastusin sa healthcare para sa taong bayan. Diin ang maipaliwanag ng lubos kasi nga nakakapanlumo yung sinasabi ni Dr. Dance na actual daw po ito na resibo, kumbaga yung pong notice of cash allocation doon sa mismo lamang na naibigay ng Estado na pera para sa pangkalusugang pangangailangan ng mga Pilipino. Yung sinasabi niya, kaya ang laki ho ng utang. Kaya naman pala, girl, lumalabas nga na sa mga nakikinig ngayon, na mga direct contributors na mga miyembro po ng PhilHealth, no? Yung direktamente na binabawasan po yung sweldo at yung pong nagkukusa na mag-ambag sa PhilHealth. May ganun po naman yan. So nangangahulugan na kaya ho ang mga direct contributors, wala namang question, girl. Nang dahil po sa mas meron ka, you share doon sa wala. Wala namang question doon. Sa prinsipyo ng ginagawa ng lahat, ang kanila pong obligasyon at responsibilidad sa pagpopondo doon sa mga nangangailangan. Pag kinapos, magtulong-tulong tayo. Ang siste, hindi ginagawa ng Estado, lalo na nitong mga mambabatas. At ako'y nagpipigil sa gusto kong sabihin mga salita dito, no, girl? Opo. Hindi ginagawa? Pinagsasamantalahan pa ng mga itong mga opisyal na ito yung sistema na kaya nilang manipulahin. Kaya pala, ikaw na direct contributor na naman, kapag ikay na ospital, limitado benepisyo mo. Eron. Diba? Limitado kasi nga, obligado yung perang contribution mo ibigay doon sa walang pang contribution. Kaya ikaw na nagbibigay ng contribution,
ikaw na nagbabayad sa iyong insurance, hindi mapakinabangan kasi ginagamit doon sa mga walang pambayad. Na dapat yung walang pambayad, obligasyon ng Estado. Nang sa ganun, yung may pambayad, nabibigyan ng sapat na katumbas ng kanyang ibinabayad doon sa serbisyong kailangan niya. Tama. Klaro ho, di po ba? Ito ho pala yun na naman. Pinaalala lang sa atin kung ba't Opo. ganun kaliit ang nababawas. Kaya ho naman, kung ikaw ay cancer patient, kung ikaw po inoperahan ng maselan, kung ikaw po madaling ma-infeksyon, kapag nagpa-confine ka sa ospital at humingi ka ng simple lamang na pribadong kwarto, agad-agad hindi ka na zero billing. Magbabayad ka na ng babawasan lamang ng pagkaliit-liit ng fee at ang bill mo kasi nga, kumuha ka ng private room, ang tawag nila. Ito ho pala yun. Hindi ba ang sarap maghimagsik? Hindi ba ang sarap maging issue ito ng protesta? Itong gantuhong ginagawa sa ating pagsasamantala ng gobyernong ito? Sorry po, mga kapatid. Ayoko na muna. Ikaw na muna, baby girl. Kasi gusto ko lang magpakahinahon dito kasi nga nakakainis eh. At sa pangangatwiran ng common sense. Common sense ang alin. Pero malamang yan din ang damdamin ng ibang mga nakikinig sa atin ngayon na naranasan ng magbayad ng malaking hospital bill at nang Eto. makita nila kung Okay. magkano ang nabawas sa PhilHealth, May napaatras sila na, eto lang yon sa tagal Okay. kong naghuhulog. May nagmensahe ngayon sa atin dito. Ha? O, ano Opo, sabi? opo. Sabi niya, kasalukuyan daw na siya po ay nabili ng gamot. Meron po mga gamot ng mga ilang mga pasyente ng mga Pilipino na ang mahal-mahal. Opo. Nako, Chacha. Ay nako. Pipila ka doon sa distributor ng gamot ngayon. Oo. Pero ngayon daw, sabi niya, habang nakikinig ako sa inyo, Ted, nandito ako at nakapila kasi bumibili ako ng gamot para sa magulang ko. Dito kasabay ko haba ng pila, inaabot na lampas ng shed, kumbaga may nga naaarawan na daw, na may mga guarantee letters. Ang karamihan matatanda. At habang siya po'y naandun daw, at naghihintay ng kanyang turn para makabili ng gamot sa isang kumpanyang malaki, no, na pharmaceutical company, nanlulumo daw siya ng malaman yung isyong yan ng kakulangan ng appropriations ng Estado sa usaping pangkalusugan ng mga Pilipino. Hindi po ba? Sabi niya dito, nanlulumo daw siya habang nakikinig po sa atin. At yan din ang nararamdaman at damdamin ng mga nakikinig sa atin ngayon. Ito nga't nababasa ko ang comment nila, yung iba'y napapamura na lang po. Wala pa rin pagbabago no, sa healthcare system natin. Mula noon hanggang ngayon. Yun pa rin ang problema natin. Siguro nga dapat dito maisama na po natin o kaya magkaroon dito ng protesta para sa ating mga mambabatas. Ano ba problema nila kung bakit nga hindi maibigay ito? Walang pera, gobyerno. Babalik na naman tayo doon sa ating issue ng think about it. Magpakahirap para sa mga kurap. Walang pera, gobyerno. Alam niyo, sa mga panahong ito, hindi na dapat natin tinatanggap yung ganyang pangangatwiran, ha? Sa laki ng mga ninanakaw nila sa pera ng bayan. Hindi na katwiran niya walang pera, gobyerno. Opo, at eto pa itong nabanggit natin kahapon, nagkakapareho din po kami dito ng pananaw ni dating Solgen, nitong si Florin Hilbay, doon sa sinasabi niya, na mga final notes. Dito po ang sabi niya kasi, dapat may accountability. Dapat may managot. Sabi nga po ni Dr. Dan, sino? Si dating Department of Finance Secretary Ralph Recto na ngayon ay Executive Secretary na. Siya daw ang noon pa man ay nagtatanggol doon sa desisyon na ibalik po yung PhilHealth Fund sa National Treasury. Yun daw ang madalas nga Nakunin, nila. Nakunin. Oo, kuhanin. Gamitin yung pera. Gamitin. At Opo. ilagay sa unprogrammed appropriations. Maliban po kasi diyan, dapat din talaga magkaalaman sino responsible dito. Kasi
may desisyon, huwag niyong gagawin, isauli niyo yung pera, bagamat tayo din po mag-aabono doon. Kaya nga dito, 2 dagok sa atin po ito eh. Kumbaga po, insultong malaki, di ba? Ninakawang ka, okay, ninakawang ka. Yung magnanakaw, hindi ibabalik sa'yo yung perang ninakaw niya. Ikaw na ninakawan ang mag-aabono sa ninakaw na magnanakaw. Diyos ko po, Panginoon Diyos Pilipino. Ay, sorry po, mapapamura ka talaga. Pera pa rin natin. Pera pa rin po ang natin. ipambabayad sa atin. Yung sinasabi ni Dr. Dance kanina. Oo. Ninakawang ka, o pinababalik yung perang ninakaw sa iyo, pero ang mag-aabono sa ninakaw, ikaw pa rin na ninakawan. Anak ka ng po! Okay. Kasi di ba, at saka dito, yung yung nakaka-insulto rito pa, yung sinasabi po din na basta kami common sense ang ginawa namin. Hanggang ngayon, yan ang katwiran ni Ralph Recto sa kanyang official post. Statement. Kung common sense po yan, nako delikado nga tayo ngayon kung nasa Malacanang na po nakaupo yan kasi baka marami silang gawing common sense. Apektado tayo sa common sense nila. Oo. Yung sinasabi pa ho ng PCO na pinag-aaralan yung motion for recon. Kaya dito po sabi niya, the Solicitor General, instead of filing a motion for reconsideration, might want to invoke its authority as, eto sabi ko kahapon, as tribune of the people and join cause with the petitioners in asking the Supreme Court to require the former Secretary of Finance and DBM Secretary, guys, to report on how they used the 60 billion pesos so that the people may know. Opo, di ba? Kasi nga po, pwede ho naman po na ang Solgen hindi, bagamat doon sa oral arguments po na obliga yung dating Solgen na ipagtanggol ang Estado. Na hirap sa pagtatanggol kasi nga hindi mo kayang ipagtanggol kaya ka nauwi din daw sa common sense dictum, sa common sense na pangangatwiran. May mga pagkakataon po na ang Solgen ay kakampi ng mamamayan sa usapin po na lubos na nakakaapekto sa kapakanan ng mga mamamayan. Yan po yung tribune of the people. Ito po ang pagkakataon din na ang Solgen, bagamat appointed ng presidente, magsabi na this time, hindi naman ikaw ang boss ko. Ang totoong boss ng Solgen, ang bayan.